Sa ibang balita, pinanindigan ng palasyo na hindi maaaring i-veto ang natitirang 3 unprogrammed funds. Ito ay sa kabila ng mga batikos na nagsasabing maaari pa rin itong gamitin ng mga naglulustay ng pera ng bayan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Nagsisilbing standby authority o sa madaling salita, may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Ganito ipinaliwanag ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang dahilan kung bakit hindi tinanggal lahat ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kabila ng mga puna, naanilay maaari pa rin itong pagkunan ng pork barrel o paglustay ng pondo para sa personal na interes ng politiko. Tinitiyak ng Malacanang ang tamang paggamit sa bawat sentimo ng pera ng bayan. Ayon kay Castro, kailangang may nakahandang pondo para sa mga programa na ngayong taon lamang magkakaroon ng pinal na bersyon o ganap na pagpapatibay nito mula sa mga pagpaplano noong nakaraang taon. Katulad po ng mga foreign assisted projects, kaya po nagkakaroon ng unprogrammed appropriations kasi hindi pa po ito na detalye. Let's say, ito kasi nung ginawa po ito, ginagawa po, pinaprepare po itong budget po na to ng middle po ng 2025. Sinabit po ito ng 2025. So kaya po nagkakaroon ng hearing. Pero may mga pagkakataon po na yung mga foreign assisted programs, maaari po sa taong 2026 magkakaroon ng finality. So paano po natin mapopondohan po yun? Paano natin mapapush po yung mga foreign assisted projects kapag po wala po nakatambay na standby na funds for that. 7 sa 10 unprogrammed appropriations ang navito ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa 243 billion pesos, naging 150.9 billion pesos na lamang ito. Pinakamalaking na-reject sa mga line items ng pambansang budget ay ang payment of personal services requirements na nasa 43.245 billion pesos. Pumapangalawa naman ang government counterpart for certain foreign assisted projects na nasa 35.77 billion pesos. Ang tatlong inaprubahan ng presidente ay ang pondo para suportahan ang mga foreign assisted projects na nasa 97 billion pesos, 3.6 billion pesos para sa risk management at 50 billion pesos para sa revised modernization program ng AFP. Giit pa ni Castro, bukas ang Pangulo sa anumang pagkwestiyon sa maling paggastos ng pondo. Tandaan po natin, ang Kongreso po may oversight function sila. Okay. Kung iniisip po nila na magiging maanumalya po kung inirelease man po yung pondo dito for the unprogrammed projects or unprogrammed appropriations, maaari po nila silipin. Open po ang Pangulo sa ganyan. Nilinaw din ng Malacanang na magpapatupad ang ehekutibo ng conditional implementation para sa maingat at hindi padalos-dalos na paglalabas ng pondo. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.